Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. So yun na nga narinig na ho ninyo yung sinabi ni Saldico na 2 billion pesos ang ninanakaw ni Bongbong Marcos sa ating kabanang bayan or sa atin mga Pilipino buwan-buwan. So ibig sabihin ho nun, within 36 months ho siya nagtatrabaho na siguro lagpas back in 2022 nung siya nag-assume ng office. So siguro nasa mga trillion na yung kanyang mga nananakaw. Siya pa lang yun hindi pa kasama yung mga kaalipuros niyang mga congressman kagaya na DJ Suarez, Martin Romualdez at marami pang iba. So maraming ninanakaw sa ating kabanang bayan. Ano bang nagiging epekto ho nun? Sino ba ang ninanakawan? Sino ba ang magiging kawawa? So tayo mga Pilipino, in the first place talaga siya, first hand na makakaranas talaga ng kahirapan. Itong kababayan nating mga pobre. Yung nakikita ho natin sa picture, sa camera, sa video, sila po yung mga kabayan natin sa Kamaynilaan, sa Pilipinas, na kung saan ay nagpapagamot ho sila sa Philippine General Hospital. So, yan yung mga pobre ho yan na may mga sakit, may mga cancer. Gusto nilang madugtungan ang buhay, lalawig pa ang buhay nila kasi may meron silang inaalaga ang pamilya, breadwinner yung iba dyan. Pero, alam niyo ba na maraming mga namamatay ng mga cancer patients dyan sa Philippine General Hospital? Gawa nung wala nang pondo, wala nang subsidized mula sa gobyerno ang naibibigay dito. So, ibig sabihin, yung mga gamot para sa mga cancer patients ay hindi na nila nabibili. Kaya wala na, patay ang mga pasyente. So mga hindi nakakaalam dyan, ang Philippine General Hospital siyang isa sa pinakamalaking hospital sa buong Pilipinas. It's a government hospital. At alam nyo ba na sa panahon ni Tatay Digong ay meron itong subsidized or meron itong pondo na 100 million pesos per month. Diba? Ang galing. Kaya sobrang tuwa ng mga doktor mga nakatrabaho sa PGH or Philippine General Hospital back in the days kay Tatay Digong. Kasi nga, marami silang mga naisalbang buhay na mga cancer patients. Pero ngayon, ang dami nang nangamatay. So, kawawa. Pangalawa, so itong nakikita ho natin dito na babae na naglalakad. Siya po ay teacher sa public schools, na na-assign sa bundok. Alam niyo ba na sila ay mayroong mga binubuwis na buhay nila araw-araw, Kasi nga walang magandang daanan, walang magandang tulay para papuntang eskwelahan. So, gaya ho ninyo, nakita ho ninyo sa video. Napaka-risky ho niyan. Pwede ho yung bumigay ang tulay, anytime soon. At pwede silang masawi. Yung mga teacher ho natin, sumasahod sila ng 31 pesos. If I'm not mistaken, yun ang pagkakaalam ko 31 pesos po yung pinaka-entrance na salary ho ng teacher 1. Ganon. So, sa panahon ngayon, ang 31,000 sa totoo lang, hindi siya ganon kalaki, Ang bilis niya lang maubos kasi nga sobrang mahal na mabilihin. Inflation, VAT, Grabe yung inflation at walang ginawa imbis na gumawa yung gobyerno natin para na mga programa para ma-counterfeit or ma-counterpart itong tawag nito, yung inflation. Abay ang ginawa nila ay lalo pa tayong dinaganan, sa pagiging kurakot nila. Parang basta ganun, kawawa tayo talaga sobra. So yung mga teacher na yan, ganyan ang buhay nilang hinaharap or yan po yung pinaka-challenges nila in daily lives nila para mag-abot ng kailang serbisyo, magpaabot ng serbisyo sa mga batang nangangailangan, na matuto, mag-aral, magbasa, magsulat at mintindi ng binabasa at magbilang, ganon. So nakakaawa itong mga kababayan natin mga teacher kasi nga 31,000 ang sahod nila, sila pa yung gumagastos pambili ng mga papel, pang extra na basta marami silang mga binibiling extra sa mga paaralan ho nila kasi hindi nga tayo subsidized dito sa Pilipinas. Kala mo talaga sobrang hirap ng Pilipinas, para dumating sa punto na ang daming mga kabataan hindi nakapag-aral, ang daming mga kabataan hindi makapag-aral ng patuloy or makapagpatuloy sa pag-aaral gawa ng wala pambili ng mga requirements, papel, coupon ban, ballpen, crayola, crayons, gano'n, Wala, mahihirapan ang mga bata, mga magulang makabili ng ganung bagay kasi nga ang pagkain lang talaga yung pinaka-basic na mabibili nila, which is
hindi na natin masisisi ang kababayan natin, no? In nature naman talaga sa isang tao na mag-asawa at mag-anak. Yun nga lang ay ang gobyerno sana talaga din dapat ay meron silang partisipasyon, no? Kaya nga sila andyan sa posisyon nila para tulungan tayo, para i-alleviate yung ating sitwasyon ng mga nahihirapan, no? Kaya nga ng mga guro, ng mga estudyante, ng mga parents, hindi talaga nasasubsidize yung papel, lapis, ballpen. Basic yun eh. Pero teacher pa yung sumasalo nun. Teacher pa yung kumukuha ng kailangan allowance or yung kailangan na pocket money. Yung galing sa bulsa nila, ginagamit nila. Common sense, gumagamit sila ng common sense initiative kasi nga walang kwenta ang gobyerno natin, hindi sila nagsasubsidize. Yan pala kasi ninanakaw ang pera na pang subsidize dapat. So ninanakaw 2 billion per month, ninanakaw ni Marcos. Sundalo natin, ulam nila, dilata. Ano yan sa tingin nyo? Wow, ulam yun, tansya ko. Kung hindi man yun wow, ulam, fresh katuna, mga ganun. Yung mga dilata. Oo, sanay naman yung kasundalohan natin sila. Kumbaga, well-trained talaga yung mga yan sa survival, no? And yung primitive ways ba? O basta survival, no? Grabe yung mga sundalo natin. Ganyan sila ka-well-trained. No? Para lang maipaglaban yung ano natin, kasarinlan at yung ating kalayaan. Para tayo ay makakatulog ng mahimbing sa ating mga tahanan. Nandiyan sila gabi-gabi sila nagro-robbing, nagro-ronda. Para mapanatili at patitiyak yung kaligtasan natin mga Pilipino. Pero alam niyo anong ginawa ng gobyerno natin? Ninanakawan sila ng 2 billion pesos per month. Yung 2 billion pesos per month na yun, sana kung ilalagay yun, isa subsidize, isa na yun sa mga kasundalohan natin. Yung bibigyan sila ng mga vitamins araw-araw. Bibigyan sila ng mga magandang damit, mga uniform, yung mga matitibay na uniform. Bibigyan sila ng masasarap na ulam. Magagandang mga baril, no? Yung mga moderno, mga high-end na mga armas para lalo silang gaganahan, no? At ma-inspired na ipaglaban tayong mga Pilipino. Basta grabe kawawa, no? Kawawa yung mga kababayan natin na yun nga, yung mga napapa-hospital, nangamatay na lang dahil wala nang pambiling gamot kasi wala nang budget ang hospital ng PGH, no? PGH lang yun, marami pa tayong hospital, government hospital sa buong Pilipinas. Siyempre PGH tayo yung pinaka-highlight kasi pinaka-sentro Husya. So mga teacher kawawa, at ito rin mga sundalo yan, kita nyo yan, hindi yan deserve ng ating mga kasundaluhan na kumain sa ganyan sitwasyon. Wala man lang lamisan na maayos, wala man lang bubong na maayos, yung kanang parang anong tawag dito, parang barracks yan, di ba, tawag dyan, barracks or yung kampo, di ba, tama ba yan? Ngayon ako yung nananawagan sa mga kakamping, kakamping or pinklawan, shout out po sa inyo dyan na mga laging galit na galit sa mga Duterte na grabe, hindi ko talaga matansya itong inyong apog, kaluluwa, yung konsensya na alam niyo yung yung to the bone, talagang to the core ang inyong inis at galit sa mga Duterte, no? To the point na hindi nyo pwedeng paalisin si Bongbong Marcos. Ayaw nyo makiisa sa mga Pilipino na patalsikin si Bongbong Marcos dahil sa inyong takot, pangamba na maupo ang panibagong Duterte. Kumbaga parang mas pipiliin nyo na mamamatay tayong lahat sa kahirapan. Sige, sabihin natin hindi kayo mahirapan. Ulol nyo. Anong hindi kayo mahirapan? Sabihin kahit pag gano'n kayo kayaman. Artista nga eh. Mga kapwa nga ninyong artista, si Vice Ganda for example, Coco Martin, di ba? Iyak nga sila no, nung nawalan ng prangkisa kasi nga rin naman talaga itong ABS-CBN ay matigas din ang ulo, no? Grabe ang napakataas ang ego. Imbis na mag-renew, bayaran yung mga dapat bayaran, pero talagang nakipagmatigasan sila. Hindi kasi natanggap na Duterte. Hindi nila kayang lumuhod, hindi nila kayang magpakumbaba sa mga Duterte. Hindi nila kayang aminin yung pagkakamali nila. Kasi nga ang liit ng tingin nila sa mga Duterte. Kasi taga Davao, taga probinsya, taga bundok, ganun. Ulol nyo. Anyway, so yun lang mga kakamping, kababayan natin, pinanakawan nila. Ang dami nating mga kababayan na namamatay sa PGH or Philippine General Hospital dahil wala na pambiling gamot. Wala nang pambiling mga pasilidad. So yung 2 billion na sana yun, ilang PGH sana mapapagawa nun. Pwedeng mga 100, no? Buwan-buwan ba naman, 2 billion ang ninanakaw sa ating mahabayan. So ayaw nyo pa rin bang makisama sa amin ng mga Pilipino? Huwag na lang sabihin Duterte supporter. Basta mga ayaw nyo bang makisama sa amin mga Filipino taxpayers? Na pababain, patalsikin, palayasin na natin sa palasyo itong bangag at adik nating gobyerno. Itong adik nating presidente. 2 billion ninanakaw nila sa atin buwan-buwan. Ang laki ho nun, ang laking tulong ho nun. So papababain na natin si Bongbong Marcos at nang makaupo na si VP Sara Duterte. Proven and tested na ho siya. Marami siyang ginawang maganda. Davao City is one of the best city in the Philippines in terms of assets and GDP.
Basta maraming mga napatunayan ang mga Duterte sa Davao City. Kaya wala kayong dapat ipangamba at ikatakot tungkol sa kanang pamamahala. Patalsipin si Bongbong Marcos, grabe na yung ginawa niya. Sukdulan na. Hindi na natin talaga ito pwedeng patagalin pa. Diba? Sumigaw kayo, maki-hashtag BBM resign, Bongbong Marcos resign. Ganon. Sa mga drug syndicate. Ano? Yung babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanilang ano. Ay, hindi ako bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy lang kami.